Maligayang pagdating, mandirigma ng pananampalataya. Kung narito ka ngayon at pinapanood ito, hindi ito isang pagkakataon lamang. Ginising ka ng Diyos ngayong araw na may isang tawag, isang paalala na may mas malalim na kahulugan ang buhay mo kaysa sa mga pagsubok na kinakaharap mo. Nararamdaman ko ang bigat sa iyong puso, ang tinig na bumubulong sa iyo na sumuko ka na masyado nang mahirap ang lahat, na wala ng pag-asa. Huwag kang maniwala sa kasinungalingang iyan. Ang pagod na iyong nararamdaman ay hindi isang senyales para huminto, ito ay katibayan na ikaw ay lumalaban. Ang mga dahilan mo ay mga pader na nagkukulong sa iyong potensyal, ngunit ang layunin na ibinigay sa iyo ng Diyos ay ang susi para wasakin ang mga pader na iyon. Hindi kanya binigyan ng espiritu ng takot o ng buhay na puno ng dahilan. Binigyan kanya ng layunin ng misyon. At ngayon, sa sagradong sandaling ito, magkasama nating idedeklara na tapos na ang panahon ng pagdadahilan. Papalitan natin ang pagdududa ng panalangin at ang pag-aatubili ng pagkilos. Humina ka ng malalim. Ihanda mo ang iyong puso. Hindi ka naparito para sumuko, naparito ka para manalo. Talata mula sa Biblia, Jeremias 20:11, salin sa Tagalog. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi inyo ikakasama kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Pakinggan mo ng mabuti ang pangakong iyan. Hindi sinabi ng Diyos na, mayroon akong mungkahi para sa iyo, o sana maging maayos ang lahat. Ang sabi niya, batid kong lubos yan ilid planoy para day inyo. Ito ay isang deklarasyon mula sa trono ng langit. Ang iyong buhay ay hindi isang aksidente. Ang iyong mga pagsubok ay hindi isang kaparusahan na walang katapusan. Ang lahat ng nangyayari sa iyo ay bahagi ng isang banal na arkitektura na idinisenyo para sa iyong kabutihan at para sa isang kinabukasang may pag-asa. Kaya bakit ka nagdadahilan? Bakit mo sinasabing, hindi ko kaya, masyado ng huli, o wala akong sapat na talento? Ang bawat dahilan na binibigkas mo ay isang sampal sa pangako ng Diyos. Sinasabi mo sa Kanya, Diyos ko, mas malaki ang mga balakid ko kaysa sa plano mo. Pero ngayon, babaguhin natin yan. Ang planong ito na mula sa Diyos ay nangangailangan ng iyong partisipasyon. Hindi ito isang magic spell, isa itong imbitasyon sa pakikipagtulungan. Ang iplanong magdudulot ng pag-asa ay nangangailangan ng aksyon na may pananampalataya. Narito ang praktikal na aral. Sa iyong trabaho, sa halip na magreklamo sa hirap ng iyong gawain, itanong mo sa sarili mo, paano ko ito magagamit para tuparin ang layunin ng Diyos? Paano ako magiging pagpapala sa iba sa pamamagitan nito? Ang iyong trabaho ay hindi lang pambayad ng bills, ito ay isang plataporma para sa iyong misyon. Sa iyong mga gawi, habits, ang mga dahilan ay nabubuhay sa masasamang gawi. Ang pagpupuyat, katamaran, pagpapaliban, procrastination, lahat ng iyan ay sumisira sa plano ng Diyos. Palitan mo ang isang masamang gawi ngayon. Kung dati ay scroll ka lang ng scroll sa umaga, ngayon, manalangin ka muna. Ang isang maliit na pagbabago ay simula ng isang malaking transformasyon. Sa iyong kaisipan, mindset, ang pinakamalaking laban ay nangyayari sa isip. Sa tuwing may dahilan na pumapasok sa isip mo, labanan mo ito gamit ang Jeremias 20:11. Sabihin mo ng malakas, may plano ang Diyos para sa akin. Plano ng pag-asa, hindi ng kabiguan. Sanayin mo ang iyong isip na maniwala sa kanyang pangako, higit pa sa iyong mga problema. Ang pagod at pagnanais na sumuko ay totoo, pero ang pangako ng Diyos ay mas totoo. Ang iyong layunin ay naghihintay sa iyo. Ang kailangan mo lang gawin ay humakbang, kahit nanginginig ang iyong mga tuhod, at magtiwala na ang Diyos na nagplano ng iyong kinabukasan, ay siya ring magbibigay ng lakas sa iyong kasalukuyan. Panginoong Diyos, aming Ama na nasa langit, lumalapit kami sa iyo ngayon hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil ikaw ay puspos ng habag at pag-ibig. Narito ako sa iyong harapan, Panginoon, inaamin ko ang aking kalagayan. Pagod na po ako. Pagod na sa mga dahilan na ako mismo ang gumagawa. Pagod na sa pagsasabing bukas na lang habang pinapanood kong lumipas ang mga araw, linggo, at taon. Ang bigat sa aking dibdib ay hindi na halos makayanan. Pakiramdam ko, ako'y napag-iwanan na ng panahon, ng mga pangarap, at minsan, pakiramdam ko pati ng iyong presensya. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, naroon ang isang maliit na tinig na nagsasabing ikaw ay nariyan. Nagsasabing hindi pa huli ang lahat. Kaya sa sandaling ito, Ama, isinusuko ko sa iyo ang aking pagod. Isinusuko ko ang aking mga hindi ko kaya.
Isinusuko ko ang aking mga takot na muling mabigo. Dinggin mo po ang panalangin ng isang pusong nauuhaw sa pagbabago, isang kaluluwang nais nang kumawala sa hawla ng pagkawalang kibo. Patawarin mo ako sa mga pagkakataong mas pinaniwalaan ko ang aking mga limitasyon kaysa sa iyong walang hanggang kapangyarihan. Buksan mo ang kalangitan sa ibabaw ko ngayon. Hayaan mong maramdaman ko ang iyong banal na presensya na bumabalot sa akin at nagbibigay katiyakan na hindi ako nag-iisa. Ito ang aking unang hiling, ang maramdaman kang muli. Ngayon, makinig ka. Ang panalangin iyan ay narinig na. Ang presensya ng Diyos ay narito na. Pero may kailangan kang gawin. Kung ikaw ay nakaupo o nakahiga, hinihiling ko sa iyo ngayon, sa ngalan ng iyong pananampalataya, tumayo ka. Itayo mo ang iyong katawan. Iunat mo ang iyong mga buto. Humina ka ng malalim. Punuin mo ng hangin ang iyong baga at dahan-dahang pakawalan. Gawin mo ulit. Sa paghinga mo papasok, isipin mo na hinihigop mo ang lakas ng Diyos. Sa pagbuga mo, isipin mo na inilalabas mo ang lahat ng dahilan, takot, at pag-aalinlangan. Ang simpleng pagtayong ito ay isang makapangyarihang simbolismo. Ito ang iyong deklarasyon sa langit at sa lahat ng espiritual na puwersa sa paligid mo na nagsasabing, tapos na ang panahon ng pananatili sa lupa. Oras na para tumayo at lumaban. Ang inertiya, ang pagkawalang kibo, ay isang espiritual na kalawang. Sinisira nito ang iyong pananampalataya, ninanakaw ang iyong oras, at pinapatay ang iyong mga pangarap. Ngunit ang kalawang na iyan ay natatanggal sa pamamagitan ng pagkilos na may pananampalataya. Ang pagtayo mo ngayon ang iyong unang pagkilos. Ang paghinga mo ng malalim ay ang pagtanggap mo sa hininga ng buhay na muling ibinubuga sa iyo ng banal na espiritu. Huwag mong maliitin ang sandaling ito. Ito ang pagbasag ng unang tanikala. O banal na espiritu, ngayong ako'y nakatayo na, hinihiling ko ang iyong kapangyarihan. Ikaw ang espiritu ng pagkilos, ang espiritu ng katotohanan, ang apoy na nagliliyab. Hinihiling ko ngayon, sunugin mo po ang bawat ugat ng katamaran sa aking sistema. Sunugin mo ang bawat binhi ng pagpapaliban na itinanim ng kaaway sa aking isipan. Basagin mo, Panginoon, ang bawat pader na itinayo ko sa paligid ng aking puso, pader ng takot sa pagkabigo, pader ng kahihiyan mula sa nakaraan, pader ng pagdududa sa iyong plano para sa akin. Ipadala mo ang iyong mga anghel na mandirigma upang putulin ang mga tanikalang hindi ko kayang putulin ng mag-isa. Ama, bigyan mo po ako ng lakas na panloob. Hindi ang lakas na nakikita ng mundo, hindi ang kayabangan o ang ingay. Ang hinihiling ko ay ang tahimik, ngunit hindi matitinag na lakas na nagmumula sa pagkaalam na ikaw ay kasama ko. Punuin mo po ang aking espiritual na tangke na halos wala ng laman. Sa mga bahagi ng aking pagkatao na tuyot na at bitak-bitak na dahil sa panghihina ng loob, ipadala mo po ang ulan ng iyong pagpapala at pagpapanibago. Gawin mong matatag ang aking mga tuhod para sa panalangin at matapang ang aking mga kamay para sa paggawa. Ituro mo sa akin, Panginoon, ang isang susunod na hakbang. Hindi ko hinihiling na makita ang buong hagdanan. Ang kailangan ko lang ay ang liwanag para sa susunod na baitang. Aling tawag ang kailangan kong sagutin? Aling email ang kailangan kong ipadala? Aling pag-uusap ang kailangan kong simulan? Aling masamang gawi ang kailangan kong itigil ngayon? Bigyan mo ako ng banal na kalinawan. Alisin mo ang lahat ng kalituhan. I-focus mo ang aking mga mata sa bagay na pinakamahalaga sa oras na ito. Hinihiling ko ang lakas na magsabi ng hindi sa mga distraksyon at sa iyong kalooban. Ang lakas na iyan ay ibinibigay na sa iyo ngayon. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo. Ngayon, ang pananampalataya ay ang pag-angkin sa ipinangako kahit hindi pa nakikita. Kaya angkinin mo na. Ngayon, gusto kong gumawa ka ng isang bagay na napaka-praktikal. Kumuha ka ng papel o gamitin mo ang isip mo. Kilalanin mo ang iyong pinakamalaking dahilan. Ano ang laging bumabalik-balik na kasinungalingan na bumubulong sa iyo? Wala akong sapat na pera. Wala akong oras. Masyado na akong matanda. Sino naman ako para gawin yan? Kilalanin mo ang pangalan ng higanteng iyan. Ngayon, sabihin mo ito ng malakas, kasama ko, sa pangalan ni Jesus, sabihin mo ang dahilan, tapos na ang iyong kapangyarihan sa akin. Ikaw ay isang kasinungalingan na mula sa kaaway, at sa araw na ito, sa pamamagitan ng lakas na ibinibigay sa akin ng Diyos, tatalikuran na kita. Hindi ka na malugod sa aking isip, sa aking puso, at sa aking bibig. Ang aking Diyos ay nagbigay sa akin ng layunin, at ang layuning iyan ay mas malaki kaysa sa iyo.
Kaya, sa ngalan ni Jesus, umalis ka. Maniwala ka sa iyong sinabi. Ang mga salitang may pananampalataya ay may kapangyarihang bumasag ng mga kuta. Iyan ang unang hakbang mo sa pagkilos. Ang pagdedeklara ng iyong kalayaan. Panginoon, salamat po sa pakikinig sa aking hiling. Salamat sa iyong kapangyarihan na dumadaloy na sa akin ngayon. Itinatala ko sa iyo ang desisyong ito, ang deklarasyong ito. Hawakan mo po ang aking kamay habang ako'y humahakbang papalayo sa aking dating sarili. Huwag mong hayaan na ang apoy na sinimulan mo sa akin ngayon ay mamatay pagkatapos ng ilang oras. Diligan mo ito, palakihin mo, hanggang sa ito'y maging isang naglalagablab na apoy na lalamon sa bawat dahilan at takot sa aking daraanan. Nagtitiwala ako sa iyo. Sa iyo ko ibinibigay ang laban na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ama sa langit, muli kaming lumalapit sa iyong trono ng biyaya. Kinikilala na ang pinakamalaking digmaan ay hindi nangyayari sa labas, kundi sa loob ng aming mga isipan. Ang isipan ko, Panginoon, ay isang larangan ng digmaan. Dito nagmumula ang mga pag-aalinlangan. Dito binubulong ng kaaway ang mga kasinungalingan ng hindi mo kaya, at sino ka lang ba? Dito ko paulit-ulit na ipinapalabas ang aking mga nakaraang kabiguan, na siyang nagiging gasolina para sa aking pagpapaliban ngayon. Kaya, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, hinihiling ko, angkinin mo ang teritoryong ito, Panginoon. Ibinibigay ko sa iyo ang aking kaisipan. Ayon sa iyong salita sa 1 Korinto 2:16, mayroon kami ng iisipan ni Kristo. Hinihiling ko ang katuparan ng pangakong iyan ngayon. Palitan mo ang aking magulong pag-iisip ng iyong banal na kapayapaan. Palitan mo ang aking mga negatibong pananaw ng iyong makalangit na perspektibo. Palitan mo ang bawat kaisipan ng takot ng isang kaisipan ng pananampalataya. Gawin mong bilanggo ng pagsunod kay Kristo ang bawat iniisip ko. Huwag mo nang hayaan, Ama, na ang aking isipan ay maging tahanan ng mga dahilan. Gawin mo itong isang palasyo para sa iyong karunungan at isang himpilan para sa iyong mga banal na estratehiya. Makinig kang mabuti. Ang isipang walang layunin ay isipang maligali. Ito ay parang isang barkong walang timon, hinahampas ng bawat alon ng distraksyon, pagod, at pagkabagot. At diyan namumuhay ang halimaw ng pagpapaliban, procrastination. Kapag hindi mo alam kung bakit mo ginagawa ang isang bagay, palagi kang makakahanap ng dahilan para hindi ito gawin. Ngunit binigyan ka ng Diyos ng layunin. Ang kailangan lang ay baguhin ang iyong mentalidad. Mula ngayon, itigil mo na ang pagtingin sa iyong mga gawain bilang isang listahan ng mga dapat gawin. Sa halip, tingnan mo ito bilang iyong purpose list o listahan ng layunin. Ang paghuhugas ng pinggan. Hindi lang iyan paglilinis, iyan ay paglikha ng kaayusan at kapayapaan sa iyong tahanan, isang gawaing nagpapakita ng pagmamahal sa pamilya mo. Ang pagtapos sa report na yan sa trabaho. Hindi lang iyan obligasyon, iyan ay paggamit ng talentong bigay ng Diyos para maging isang mabuting katiwala. Ang bawat maliit na gawain, kapag iniugnay mo sa iyong mas mataas na layunin, ay nagkakaroon ng bigat at kabuluhan. Itigil mo ang pagsasabi ng, kailangan kong gawin to. Simulan mong sabihin, may pribilehyo akong gawin to para sa Diyos. Nakikita mo ba ang pagkakaiba? Ang una ay pabigat. Ang ikalawa ay pagsamba. Ang iyong layunin ay hindi lang isang malaking pangarap sa hinaharap, ito ay nabubuhay at humihinga sa bawat ngayon na ipinagkakaloob sa iyo. Panginoong Jesus, ikaw na hindi nag-aksaya ng kahit isang segundo sa iyong misyon dito sa lupa, tulungan mo po ako. Hinihiling ko na bigyan mo ako ng banal na pagkaapurahan, hindi ang pagkataranta na dala ng mundo, kundi ang malinaw na pag-unawa sa kahalagahan ng bawat sandali. Ipaalala mo sa akin ang sinasabi sa awit 12, turuan mo kaming bilangin ang aming mga araw, nang sa gayoy magkaroon kami ng pusong may karunungan. Ayaw ko nang sayangin pa ang oras na ipinagkatiwala mo sa akin. Sa pangalan ni Jesus, itinatatwa at tinatalikuran ko ang espiritu ng pagpapaliban. Isa itong magnanakaw ng tadhana, isang mamamatay tao ng mga pangarap, at isang tagagawa ng panghihinayang. Ikinakandado ko ang pintuan ng aking buhay laban dito ngayon. Ama, ipakita mo sa akin ng malinaw ang aking bakit. Bakit mo ako nilikha? Sino ang mga taong nais mong abutin ko sa pamamagitan ng aking buhay? Anong problema sa mundo ang nais mong tulungan kong solusyonan? Kapag malinaw na sa akin ang aking bakit, ang mga paano ay susunod na lang. Ang bakit ko ang magiging panggatong ko sa mga araw na ayaw ko nang bumangon. Hinihiling ko ang pananampalatayang kumikilos.
Pananampalatayang hindi naghihintay ng perpektong panahon dahil alam nitong ang perpektong panahon ay ngayon. Bigyan mo ako ng lakas ng loob na magsimula kahit hindi pa perpekto ang plano. Bigyan mo ako ng tapang na humakbang kahit hindi ko pa alam ang lahat ng kasagutan. Dahil ang pananampalataya ay hindi ang pag-alam sa lahat, ito ay ang pagtitiwala sa isang nakakaalam ng lahat. Bigyan mo ako ng pananampalatayang nagsisimula dahil doon mo ibinubuhos ang iyong biyaya para magpatuloy. Narinig mo yan? Ang biyaya ng Diyos ay sumusunod sa pagkilos. Heto ang hamon para sa iyo. Habang nagsasalita ako, may isang bagay na pumapasok sa isip mo. Isang bagay na matagal mo nang ipinagpapaliban, ngunit alam na alam mong gusto ng Diyos na gawin mo na. Maaaring ito'y isang mahirap na pag-uusap. Maaaring ito'y ang pagsisimula ng isang proyekto. O ang pag-organisa ng iyong magulong kwarto. Ano man iyan, kinakausap ka ng banal na espiritu ngayon. Huwag mong isipin ang buong gawain. Nakakatakot yan. Ang isipin mo lang ay ang pinakaunang, pinakamaliit na hakbang. Kung kailangan mong magsulat ng libro, ang unang hakbang ay buksan ang iyong laptop at isulat ang pamagat. Kung kailangan mong magpatawad, ang unang hakbang ay i-type ang "kumusta" sa message. Kung kailangan mong mag-ehersisyo, ang unang hakbang ay isuot ang iyong sapatos. Ang pananampalataya ay isinasalin sa maliliit, agarang pagkilos. Kaya, pagkatapos ng panalangin ito, gawin mo ang isang maliit na hakbang na iyon. Huwag nang mag-isip pa. Huwag nang magdahilan. Kumilos ka lang. Ipakita mo sa Diyos, sa iyong sarili, at sa kaaway na seryoso ka na sa pagtupad ng iyong layunin. O Diyos, itinatalaga ko sa iyo ang aking isipan, ang aking oras, at ang aking mga plano. Ikaw na ang Panginoon ng aking schedule. Tulungan mo akong igalang ang mga oras na ibinibigay mo sa akin bilang isang sagradong kaloob. Hinihiling ko ang panibagong pag-ibig at pagnanasa para sa layuning itinakda mo para sa akin, upang ang aking pagtatrabaho ay maging isang anyo ng pagsamba. Bigyan mo ako ng kagalakan sa bawat hakbang ng proseso, hindi lamang sa pag-abot sa dulo. Naway ang aking isipan ay manatiling nakatuon sa iyo, ang may akda at tagatapos ng aking pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sige, huminga ka ng malalim. Pumasok na tayo sa sentro ng labanan. Ang mga naunang bloke ay paghahanda. Ito ang digmaan. Kung sa tingin mo ang laban mo sa katamaran at pagdadahilan ay pisikal o emosyonal lang, nagkakamali ka. Ito ay isang gyerang espiritual. At sa isang gyera, kailangan mo ng armas at malinaw na pananaw sa iyong misyon. Narito ang ikatlong bloke. Isuot mo ang iyong baluti. Panginoong Heneral ng mga hukbo, Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit kami sa iyo ngayon bilang iyong mga sundalo. Binubuksan namin ang aming mga mata sa katotohanan ng iyong salita sa Efeso 6:12, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa mga tao, kundi laban sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang ito, at laban sa mga espiritual na puwersa ng kasamaan sa kalangitan. Inaamin namin, Panginoon, na maraming beses naming kinalimutan kung sino ang tunay na kaaway. Nilalabanan namin ang aming sarili. Nagagalit kami sa mga tao sa paligid namin. Sinisisi namin ang aming sitwasyon. Ngunit ngayon, hinihiling namin na buksan mo ang aming mga espiritual na mata. Ipakita mo sa amin ang mga estratehiya ng kaaway na naglalayong hadlangan ang iyong layunin para sa amin. Ang espiritu ng pagpapaliban, ang espiritu ng takot, ang espiritu ng pagdududa, ang espiritu ng kalituhan, ito ang mga tunay na kaaway. At ngayon, sa iyong presensya at sa ilalim ng iyong otoridad, hinaharap namin sila. Hindi sa aming sariling lakas, kundi sa lakas na nagmumula sa iyo, ang Panginoon ng lahat ng tagumpay. Inihahanda namin ang aming sarili para sa laban. Hindi kay pinadala ng Diyos sa gyerang ito ng walang armas. Inutusan kanyang isuot ang kumpletong baluti ng Diyos. Gawin natin ito ngayon nang may intensyon. Isuot mo ang sinturo ng katotohanan. Higpitan mo ito. Ang katotohanan ay si Jesus at ang kanyang salita. Ang kasinungalingan ng kaaway ay wala kang halaga. Ang katotohanan ng Diyos ay nilikha kita na may layunin. Sa bawat dahilan na pumapasok sa isip mo, palitan mo ito ng isang katotohanan mula sa Biblia. Ito ang iyong pundasyon. Isuot mo ang baluti ng katarungan. Pinoprotektahan nito ang iyong puso, ang iyong emosyon. Sasabihin sa iyo ng kaaway, nagkamali ka noon, magkakamali ka ulit.
Ngunit ang baluti mo ay ang katarungan ni Kristo, hindi ang iyong sariling kabutihan. Dahil kay Jesus, pinatawad ka na. Ang iyong nakaraan ay wala ng kapangyarihan sa iyo. Huwag hayaang makapasok ang panunumbat sa iyong puso. Isuot mo sa iyong mga paa ang sapatos ng Ebanghelyo ng kapayapaan. Ito ang nagbibigay sa iyo ng katatagan. Kapag alam mong ang bawat hakbang mo ay para maibahagi ang mabuting balita, sa salita man o sa gawa, hindi ka madaling matitisod ng mga maliliit na problema. Ang iyong layunin ay nagbibigay sa iyo ng matatag na pagkakatayo. Hawakan mo ang kalasag ng pananampalataya. Pakinggan mo, may mga nag-aapoy na palaso na ipinapadala sa iyo araw-araw, mga palaso ng pag-aalala, ng insulto, ng tukso, ng masamang balita. Ang kalasag na ito ang iyong aktibong depensa. Sa bawat pag-atake, itaas mo ang iyong pananampalataya at ideklarang, mas malaki ang aking Diyos kaysa sa problemang ito. Isuot mo ang helmet ng kaligtasan. Pinoprotektahan nito ang iyong isipan, ang larangan ng digmaan. Kapag suot mo ito, naaalala mo kung sino ka, isang anak ng hari, niligtas, tinubos, at binigyan ng kapangyarihan. Hindi ka naalipin ng kasalanan o ng negatibong pag-isip. Ang iyong pagkakakilanlan ay sigurado kay Kristo. At hawakan mo ang tabak ng Espiritu, na siyang salita ng Diyos. Ito lang ang iyong armas na panlaban. Huwag ka lang manahimik kapag inaatake ka ng kaaway. Sumagot ka. Gamitin mo ang mga bersikulo sa Biblia. Nang tuksuhin si Jesus, hindi siya nakipag-argumento, ginamit niya ang kasulatan. Ganoon din ang dapat mong gawin. Ngayong suot mo na ang iyong baluti, handa ka nang humiling ng panibagong pananaw. O Diyos, na nagbibigay ng paningin sa bulag, narito ako, nakasuot ng iyong baluti, ngunit inaamin ko, minsan ang aking pananaw ay makitid. Nakikita ko lamang ang mga pader sa aking harapan. Nakikita ko lamang ang mga higante sa lupain. Nakikita ko lamang ang aking mga kakulangan. Nagdurusa ako sa espiritual na myopia, nakatuon lamang sa mga problema ngayon at nakakalimutan ko ang iyong mga pangako para sa bukas. Kaya hinihiling ko ngayon, banal na espiritu, hipuin mo ang aking mga mata. Alisin mo ang mga kaliskis ng pagkadismaya at pag-aalinlangan. Iangat mo ang aking tingin mula sa aking mga paa patungo sa kalangitan. Bigyan mo ako ng panibagong pananaw. Hayaan mo akong makita ang aking sitwasyon mula sa iyong perspektibo. Hayaan mo akong makita ang tagumpay sa kabila ng labanan. Hayaan mo akong makita ang mga kaluluwang maaabot kung hindi lang ako susuko. Ipakita mo sa akin ang isang sulyap ng kinabukasang inihanda mo para sa akin, isang pananaw na napakalinaw at napakaganda, nahihila sa akin pasulong sa mga araw ng kahirapan. Wasakin mo, Panginoon, ang sumpang pagiging komportable sa kung ano lang ang nakasanayan. Bigyan mo ako ng mga mata ng agila, na lumilipad ng mataas at nakikita ang kabuuan ng lupain. Hayaan mong ang iyong pananaw ang maging aking motibasyon. Hayaan mong ang iyong pangarap para sa akin ang maging mas malaki kaysa sa aking mga takot. Isang pananaw na walang aksyon ay isang halusinasyon lamang. Ngayong humingi ka ng panibagong pananaw mula sa Diyos, kailangan mong kumilos ayon dito. Isipin mo sandali ang taong nakita mo sa pananaw na iyon, ang bersyon mo na matagumpay, na namumuhay sa kanyang layunin, na puno ng pananampalataya. Ang tanong, ano ang ginagawa ng taong iyon ngayon na hindi mo ginagawa? Anong isang gawi ang meron siya? Anong isang desisyon ang ginagawa niya araw-araw? Kung ang nakita mo ay isang malusog na bersyon mo, marahil ang ginagawa niya ay umiinom ng tubig sa halip na soft drinks. Kung ang nakita mo ay isang mayaman sa karunungan, marahil ang ginagawa niya ay nagbabasa ng isang kabanata ng Biblia sa halip na mag-scroll sa social media. Ang pagbabago ay hindi nangyayari sa isang malaking pagtalon, nangyayari ito sa maliliit na hakbang ng pagsunod na naayon sa pananaw na ibinigay sa iyo. Kaya, pumili ka ng isang bagay. Isang maliit na bagay na sisimulan mong gawin ngayon para maging ang taong ipinakita sa iyo ng Diyos. Panginoong Jesus, itinatalaga ko ang aking sarili bilang iyong mandirigma. Salamat sa baluting iyong ibinigay. Umaasa ako ng lubos sa iyong lakas, hindi sa aking sarili. Hinihiling ko na ang pananaw na ipinunla mo sa aking puso ngayon ay iyong tatakan. Protektahan mo ito mula sa kaaway. Huwag mong hayaang manakaw ito ng pagmamadali ng mundo. Naway ito ang maging bituin na gumagabay sa akin sa pinakamadilim na gabi. Idinedeklara ko na ang tagumpay ay sa iyo at sa pamamagitan mo, ako ay higit pa sa isang mananagumpay. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, Amen. Nakahina ka na ba?
Matapos ang tindi ng labanan, dumarating ang pinakamahalagang bahagi, ang pagkatutong magpahinga sa bisig ng iyong general. Ang tagumpay ay hindi lamang sa pakikipaglaban, ito rin ay nasa pagtitiwala sa kanya matapos ang laban. Narito na ang pangwakas na bloke. Hayaan mong ang kapayapaan ng Diyos na higit pa sa lahat ng pangunawa ay bumalot sa iyo ngayon. Amang mapagmahal, narito kami, ang iyong mga anak na mandirigma. Pagod, ngunit hindi sumusuko. May mga sugat, ngunit nagtitiwala sa iyong pagpapagaling. Narinig namin ang iyong paanyaya sa Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Panginoon, sa sandaling ito, tinatanggap namin ang paanyayang iyan. Ibinababa na namin ang aming mga sandata, hindi sa pagsuko sa kaaway, kundi sa pagsuko sa iyong pangangalaga. Binibitawan na namin ang bigat ng aming mga alalahanin, ang bigat ng pangangailangang patunayan ang aming sarili, ang bigat ng takot sa kung ano ang mangyayari bukas. Hinihiling namin, Panginoon, ang iyong kapahingahan. Hindi ang kapahingahan na alok ng mundo, kundi ang kapayapaang nagmumula lamang sa iyo. Patahimikin mo po ang ingay ng digmaan sa aming mga isipan. Pawiin mo ang pagkabalisa sa aming mga puso. Hayaan mong ang iyong banal na espiritu ay dumaloy na parang isang malamig at malinaw na ilog sa aming pagod na kaluluwa. Turuan mo kaming magpahinga sa iyong presensya, na may pagtitiwala na habang kami ay nagpapahinga, ikaw ay patuloy na gumagawa. Makinig ka, minamahal na mandirigma. Ang kapahingahan ay isang sandata. Madalas nating isipin na ang pagiging abala ay tanda ng pagiging produktibo. Ngunit minsan, ang pagiging abala ay tanda lang ng kawalan ng tiwala. Sinusubukan nating gawin ang lahat sa ating sariling lakas. Ngunit ang tunay na kapahingahan sa Diyos ay isang deklarasyon ng pananampalataya. Sinasabi nito, Diyos ko, ginawa ko na ang lahat ng kaya ko para sa araw na ito. Nagplano ako, kumilos ako, at nanalangin ako. Ngayon, ipinagkakatiwala ko na sa iyo ang resulta. Hawak mo ang mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Ang kapahingahan ay hindi pagwawaldas ng oras, ito ay pagpuno muli ng lakas. Ang mundo ay nag-aalok ng pahinga sa pamamagitan ng distraksyon, panonood ng AI hanggang hating gabi, pag-scroll sa social media ng walang katapusan, na sa huli ay mas nakakapagod pa. Ngunit ang kapahingahan ng Diyos ay nagpapanumbalik. Ito ang kapayapaan sa gitna ng bagyo. Ito ang katiyakan na anuman ang mangyari, hawak ka niya. Nakipaglaban ka ng buong tapang. Ngayon, hayaan mong ang iyong Ama sa langit ang magbantay habang ikaw ay nagpapahinga sa kanyang tolda. Ang pagtitiwala ay ang una ng isang mandirigma. Banal na Espiritu, mang-aaliw, hinihiling ko ngayon ang iyong pagpapagaling. Alam mo ang mga sugat sa aking damdamin na hindi nakikita ng iba. Ang sakit ng mga salitang binitiwan laban sa akin. Ang hapdi ng mga kabiguan sa nakaraan. Ang pagod mula sa matagal na paghihintay at pakikibaka. Sa mga bahaging iyon ng aking puso na naninigas na para hindi na masaktan, ipadala mo po ang iyong nakapagpapalambot na presensya. Sa mga alaalang nagdudulot ng pighati, ibuhos mo ang iyong langis ng kagalakan. Panginoon, hiling ko ang isang pampalakas ng loob na hindi nakadepende sa aking mga nagawa o sa opinyon ng iba. Hiling ko ang isang kagalakan na nakaugat ng malalim sa katotohanan na ako ay anak mo, minamahal, tinanggap at pinili. Kahit na ako'y magkamali bukas, hindi magbabago ang pagtingin mo sa akin. Tulungan mo akong maging mabuti sa aking sarili, na yakapin ang proseso at hindi lamang ang resulta. Bigyan mo ako ng biyaya na bumangon muli kapag ako'y nadapa, nang walang pag-aalinlangan sa iyong pagpapatawad. Punuin mo ang aking puso ng isang matibay na pag-asa, isang pag-asang hindi nababase sa nakikita, kundi sa iyong napatunayang katapatan. Hayaan mong ang pag-ibig mo ang maging aking huling depensa, at ang aking pinakamatibay na kuta. Paano mo ngayon panghahawakan ang kapayapaan at lakas na ito pagkatapos ng ating panalangin? Narito ang 3 simpleng bagay. Alalahanin ang sandaling ito, sa mga oras na babalik ang pag-aalinlangan, ipikit mo ang iyong mga mata at alalahanin mo ang pakiramdam ng pananalangin natin ngayon. Alalahanin mo ang mga idineklara mo. Ang kapayapaang naramdaman mo ay totoo, at maaari mo itong balikan anumang oras sa pamamagitan ng panalangin. Ulitin ang pangako, isulat mo ang Jeremias 20:11 sa isang papel at ilagay mo kung saan mo ito laging makikita. Kapag bumubulong ang takot, basahin mo ito ng malakas. May kapangyarihan sa pagsasalita ng salita ng Diyos sa iyong sitwasyon.
Gawin ang susunod na tama, huwag mong isipin ang buong linggo o buong buwan. Isipin mo lang ang susunod na tamang hakbang. Ito ba ay ang pag-inom ng isang basong tubig? Ang pagpapadala ng isang email? Ang pagbabasa ng isang pahina ng libro? Ang maliliit na gawa ng pagsunod ang nagpapanatili sa apoy na nagliliyab. Ang tapang ay hindi ang kawalan ng takot, ito ay ang paggawa ng tama kahit natatakot. Ama, sa pagtatapos ng ating malalim na panalangin, inilalagak ko na sa iyong mga kamay ang lahat. Ang aking mga pangarap, ang aking layunin, ang aking mga laban, ang aking mga takot, at ang aking kinabukasan. Ginawa ko na ang aking bahagi, ang lumapit, humiling, at magtiwala. Ngayon, nagtitiwala ako na gagawin mo ang iyong bahagi, sa iyong perpektong panahon at paraan. Salamat po sa pakikinig. Salamat sa pagbibigay ng lakas, pananaw, at kapahingahan. Naway makatulog ako ng mahimbing ngayong gabi, na may katiyakan na ang iyong mga anghel ay nagbabantay sa akin. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. At sa iyo, ang lahat ng aking pag-asa ay nakasalalay. Sa pinakamakapangyarihang pangalan ng aming tagapagligtas, si Jesus, Amen. Napakagandang sandali sa presensya ng Diyos. Bago tayo tuluyang magtapos, tatakan natin ang lahat ng ating idinalangin sa pamamagitan ng panalangin itinuro mismo ng ating Panginoong Hesus. Kung nasaan ka man, sabayan mo ako ng buong puso. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Sapagkat sa iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Ang ating komunidad na ito ay isang pamilya. Hindi ka nag-iisa. Kung mayroon kang partikular na dahilan na nais mong isuko ngayon, o kung may mabigat kang pasanin, hinihikayat kitang i-type ito sa comments section sa ibaba. Isulat mo ang iyong prayer request. Ang bawat komento ay binabasa at ipinapanalangin. Maniwala ka, may kapangyarihan kapag ang mga mandirigma ng pananampalataya ay sama-samang nananalangin. Kung ang oras na ito ay naging pagpapala sa iyong buhay, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kang una sa ating mga pang-araw-araw na panalangin. At iiwan ko sa iyo ang isang tanong na ito para pagnilayan mo sa buong araw. Ano ang isang gawi, habit, na kailangan mong simulang gawin o itigil ngayon para mamuhay sa layuning ibinigay sa iyo ng Diyos? Isipin mo iyan at kumilos ka. Dito sa iyong screen, may lalabas na 2 video. Pinili ko ang mga iyan para sa iyo. Ang isa ay isang makapangyarihang panalangin para sa proteksyon, at ang isa naman ay tutulong sa iyong bumuo ng isang matatag na routine sa umaga. Pindutin mo ang isa sa mga iyan para ipagpatuloy ang iyong paglago. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Ang Diyos na nagbigay sa iyo ng layunin ay siya ring magbibigay sa iyo ng lakas. Bukas, sa parehong oras, magkikita tayong muli. Hihintayin kita. Amen.